Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,131 subscribers. That is awesome. Thank you so much. God bless you all. Mahal na mahal ko kayo. I love you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay with regards po kay Senator Win Gatchalian at saka kay Risa Hontiveros. Yan, ang ating mga senador. No? Si Win Gatchalian at Risa Hontiveros ay graduating na po sa 2028. So malamang sa malamang, baka ito ay tumakbo bilang presidente, vice-presidente, itong dalawang senador na ito. Okay, so pero tingnan po natin ang kanilang mga background. No? Banggitin po natin ang kanilang mga background. Si Senator Win Gatchalian po ay taga Valenzuela po yan. Okay, dati pong mayor ng Valenzuela at dati rin po naging congressman ng Valenzuela City yan. No? Ngayon ay senador, 2 beses na pong naging senador yan at graduating na nga po katulad ng pagkasabi natin noong sa 2028. So malamang pwede na po tumakbo ito bilang vice-presidente o presidente. Kaya last time around, nag-attempt po siyang tumakbo bilang vice-presidente at at the time, ang hinihikayat niya po ay si Vice President Sara Duterte at the time ay mayor po ng Davao City. No? Kaya lang, hindi po pinagbigyan ni Vice President Sara Duterte dahil nga po naging vice presidential candidate siya ni Pangulong Bongbong Marcos at the time. No? So, hindi ko alam, no? Hindi niya po nakumbinse. Pero ngayon po ay talaga namang pumapanig pa naman si Senator Gatchalian kay Vice President. No? Nabanggit nga niya na magaling naman si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Tandaan po natin, ang Committee ng Education sa Senado ay siya rin po ang chairperson, si Senator Gatchalian. No? Si Risa Hontiveros naman po ay 2 beses na rin po naging senador yan. 2 beses na pong na-re-elect yan. No? Re-elect lang niya po yan noong 2022. So graduating na rin po yan sa 2028. So malamang siya po ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Pero hindi lang po natin alam kung itong dalawang ito ay mananalo naman. Okay? So yon. Kasi medyo mababa po sila. No? Never po sila nag-number 1. Never po sila nag-number 2 sa eleksyon ng Senado. So malamang sa malamang, baka matalo po itong dalawang ito. No? Lalong-lalo na kung si Senator Risa Hontiveros ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Baka nga po last nga po yan at hindi pa po pangalawa o pangatlo si Risa Hontiveros. Okay? So, may banta po sa buhay nila, no? According to Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros. Okay? So, kaya nga po si Senator Sherwin Gatchalian ay humingi na po ng tulong sa Pasay City Police para siya at si Senator Risa Hontiveros talagang may mga subject na sila po ay nagkakaroon ng threats, no, sa kanilang buhay na video circulating online. So, ito gumawa pa ng sulat si Senator Win Gatchalian ng Valenzuela City, no, sa Pasay Police Substation Commander, yung Major Benjamin Mandate o Mandate. Wow, ang ganda ng apelyido ha. Tapos si Gatchalian talagang nag-express ng pagkapaniwala na yung threat sa kanila ay at saka kay Risa Hontiveros ay kaugnay, no, sa ongoing Senate investigation regarding sa POGO or Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Yan. Kasi yung dalawang senador nito ay talagang napaka-vocal, no, ang pagkakritiko sa POGO and have called for a total ban on the gaming operators, citing their ill effects on society. Naku po, bakit nung mga panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi naman po kayo umimik, no? Talagang sumang-ayon pa po kayo sa kagustuhan ng ating dating Pangulo, no? Yun. Yan. Tapos nung last July 4, na-inform kasi si Senator Win Gatchalian ng kanyang staff na merong isang video na kumakalat na containing, no, explicit threats, no, talagang directed at my personal safety and well-being. Naku, hindi ko pa po nakita yun, yung video na yun, no.
So kung kung nakita nyo po, mag-send po kayo ng kung saan nyo po nakita. No? Tapos nag-attach din po si Senator Win Gatchalian na nagkaroon ng letter ng transcript of video uploaded on the YouTube channel named Pinas Insider. Ayun! Which was titled, Hala, Alice Go, nagbayad ng 10 milyon para iligpit si Senator Risa at Win Gatchalian. Naku po, baka fake news naman yung Pinas News na to, Pinas Insider. Hindi ko pa po nakikita to, no? Ayan. Kung po, meron po siyang ganyan. Ayan. Yan, titignan ko lang po kasi minsan po may mga no? Ay, nako. Meron po kasing mga YouTubers na talaga nag-aano ng fake news, no? Parang clickbait kung tawagin. Tayo po hindi po tayo naggaganon, no? Pero proud na proud po tayo sa ating 8,100 plus subscribers. Maraming salamat po sa inyo lahat, no? Tayo nagbayad. Paano naman niya nalaman na nagbayad si Mayor Go, no? So yung si Go daw, yung Go po yung mayor po ng Bamban, actually suspended po yan ng 6 na buwan. Talagang nag-face po siya ng mga criminal charges for her alleged involvement with illegal pogos operating her town, no? Her assets and bank accounts were recently frozen by Court of Appeals. Nako po, so ibig sabihin walang pera ito. Pero itong mga to, alam nyo naman na hindi lang po umaasa yan sa bangko. May mga vault po yan sa kanilang mga bahay. At saka, hindi lang po vault, no? Bag po yan sa sa likod ng kanilang mga sasakyan. Para naman po, pag nagkaroon ng freezing order, ay talagang nakalabas na po sila at talagang nakakatulong naman po yung cash on hand nila, no? Sabi ni Gatchalian, said the threats to his safety are serious and should be investigated. He said he's open to police questioning. Tama naman po yan. Kung talagang may banta sa buhay ng ating butihing senador from Valenzuela City, ay dapat naman talagang hindi lang po aksyonan, kundi talagang dapat protektahan ang ating butihing senador diyan sa Valenzuela City, no? So pero nakatira po yan sa Pasay, no? Sa isang condo or sa isang hotel diyan sa Pasay City or sa BGC rather. No, in light of these serious threats, ay talaga namang serious talaga ang lahat ng ito, no? Lahat ng ito, no? So nire-request ni Senator Win Gatchalian sa Pasay City Police na mag-initiate ng police report or police investigation on this matter and conduct a thorough investigation. So I urge you to take swift action to ensure the safety of myself and those associated with me. Diba? O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo upang maging we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.